Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw na ito ay mapapakinggan po natin ang buhay ng may 10 taong gulang na batang si Delphine. Isang batang may sama ng loob sa kanyang ama. Hindi sinabi ng kanyang inang si Aling Lora na makikipagkita sila sa kanyang ama. Ngunit habang nasa daan sila, ay bigla silang inagawan ng mga gamit at iniwan sila sa gitna ng madilim na baryo ng Hakbot. Dito nila makikita ang isang bahay na pag-aari ng mabait na mag-asawa. Ano ang matutuklasan niyang lihim sa bahay na yon? Magagawa pa kaya nilang makaalis sa baryo na yon? Magkikita pa kaya sila ng kanyang amang matagal niya nang kinamuhian? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng mag-inang nakituloy sa bahay ng mga aswang. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Hala, sige na anak, sumakay ka na at aalis na tayo. Dapat nga noong nakaraang linggo pa tayo nagbiyahe dahil matagal na palang naisulat ni Tatay Tupi ang dumating na sulat sa akin. Nay, sigurado po ba kayong sasakay tayo sa tricycle na yan? Isa pa, bakit ngayon niyo lang po sinabi sa akin na doon pala tayo pupunta? Aba, bakit naman hindi, Delphine? Ayaw mo bang makita ang tatay mo? Natatakot ka ba sa tricycle o driver? Kasi po, para pong kagaya rin po ito ng madalas ko pong napapakinggang katatakutan sa radyo eh. Sa kwento po kasing yun, parang ganito rin po yung eksena eh. Pambihira na yan, oo. Ano ka ba naman, Delphine? Hindi totoo mga kwentong napapakinggan mo sa radyo. Kaya sige na, sumakay ka na, malapit ng gumabi aba. Mas mahihirapan tayo, matatagalan pa tayo sa paghihintay sa ibang sasakyang dumaraan dito. O ano, handa na po ba ang gamit niyo, Ale? Malapit na pong dumilim. Mahirap pa naman po ang daan dun sa pupuntahan natin. Sandali lang, sigurado ka bang alam mo ang bahay ni Tupe Mansano? Opo, kaya wag na po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala sa inyo magdala ron. Tara na po, sumakay na po kayo. Nay, humanap na lang po tayo ng ibang masasakyan. Natatakot po kasi ako sa itsura ng manong driver eh. Ano ka ba naman anak? Huwag kang maingay. Baka marinig niya magalit pa siya sa iyo. Bakit ka ba natatakot sa kanya? Dahil ba sa bigote o balahibo niya sa pisngi? Alam mo anak, huwag kang mapanghusga ng tao dahil lamang sa kanyang panlabas na itsura. Kasi naman po hindi ko po maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon na Basta, parang nag-aalala po ako na parang natatakot. Ewan, hindi ko po talaga maintindihan. Mukhang hindi nga po siya sigurado sa baryong pupuntahan natin Hindi niyo po ba napapansin? Ay nako bata ka, itigil mo na nga yan. Mukha namang mabait ang tao at wala akong nakikitang masama sa itsura niya. Kaya tara na, sumakay ka na. Nakakahiya sa lalaki naghihintay siya sa atin. Kung ayaw mong sumakay, bahala ka. Sige ka, talagang iiwan kita rito. Gusto mo ba yon? Aba nay, syempre ayoko pong iwan niyo ako rito. Kaya nga tara na, huwag ka nang masyado mag-alala. Lahat na lamang ng nakikita mong ibang tao kinakatakutan mo. Pambihira kang bata ka. Akin na nga ang bag mo. At nandyan ang pamasahin natin, baka mamaya makalimutan mo pa yan. Wala nang nagawa ang may 10 taong gulang na batang si Delphine nang hawakan siya sa kamay ng kanyang ina na si Aling Lora. Pumasok sila sa loob ng bagong tricycle at naupo sa upuang gawa sa malambot na kutsyon. Malinis naman ang loob ng sasakyan, kaya hindi niya maipaliwanag kung bakit gano'n na lamang ang kaba sa kanyang dibdib.
Mahigpit ang pagkakakapit niya sa braso ng kanyang ina. Nanlalamig din ang kanyang mga kamay na hindi mapakali sa upuan. Maya-maya pa ay naghari na ang katahimikan sa loob ng kanilang sinasakyang tricycle. Palakas ng palakas ang kabog sa dibdib ni Delphine habang pinagmamasdan ang itsura ng lubak-lubak na kalsadang dinadaanan nila. Tahimik ang paligid. Kakaiba ang katahimikang nagpapabigat sa kanyang dibdib. Ang mga bahay kubo ay nakahilig. Tila hindi pantay ang mga poste. May ilan pang nababalot ng gumagapang na damo at mga bintanay nakasara. Ngunit alam niyang wala nang nakatira. Isang baryong nakatiwangwang ang nakikita niyang itsura sa lugar. Sa gitna ng baryo ay may matandang punong balete. Ang ugat nito ay nakakalat sa lupa. Sa ilalim nito ay merong isang luma at sirang duyan na patuloy na umiindayog kahit walang hangin. Lahat ng kanyang nakikita ay tugma sa madalas niyang napapakinggan sa radyo. Kaya naman, mas lalo siyang nagsumiksik sa braso ng kanyang ina. Anak, ano ka ba? Umayos ka nga ng upo. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Nako, ikaw Delphine ha? Iwasan mo na ang pakikinig sa radyo. Lalo na ng mga katatakutan. Tignan mo ang sarili mo. Namumutla ang labi mo at nanginginig ang katawan mo. Sabihin mo nga, bakit ka ba natatakot ha, Delphine? Kasi po, Nay, tignan niyo po ang mga bahay, oh. Nakakatakot po ang lugar na dinadaanan natin, eh. Bihira na nga po ang bahay, ganyan pa ang itsura ng mga kubo. Baka naman lumipat lang ng ibang tirahan ng mga taong nakatira dyan, anak. Mukha kasing malayo sa bayan at mahihirapan talaga silang mamuhay kapag ganyang walang mapagkukunan ng pangangailangan nila sa araw-araw. Magsasalita pa sana si Delphine, subalit sumagot naman ang lalaking nagmamaneho ng tricycle. Sa unahan lang ito ng daan nakatingin at narinig nito ang kanilang mga pinag-uusapan. Hindi po sila umalis. Natakot po sila sa banta ng mga aswang sa lugar na to. Ang balita pa nga ay walang nakakaalam kung nasa na mga taong nakatira rito sa baryo ng Hakbot. Ang kasunod po ng baryong ito ay ang baryo na ni Tatay Tupi. Pero umiikot pa po sila sa kabilang tulay at hindi na po ito dinadaanan ng mga sasakyan. Pero, bakit dito mo kami dinaan? Para po hindi sayang sa gasolina. Totoo po ang sinasabi ko tungkol sa mga aswang. Kaya nga po, matagal nang inabandona ng mga tao ang baryong ito. Nay, di ba po tama ako? Nakakatakot po talaga ang lugar na to. Pero bakit po niya dito tayo dinaan? Nay, sige na, tara na, bumaba na po tayo, Nay. Hay nako, hindi naman totoo ang sinasabi ng lalaking yan. Tinatakot lang niya tayo dahil alam niyang nag-aalala ka. Saka kung bababa tayo, abay delikado dahil malapit ng dumilim ang paligid. Oo nga naman, tama ang nanay mo. Tayong mga lalaki dapat matapang at palaban. Hindi ka dapat nagpapakita ng takot, lalo na sa mga aswang. Kasi may kasabihan dito sa amin, kung sino raw ang takot, yun daw talaga ang madalas na pagpakitaan ng mga aswang. Nay, narinig niyo po yun? Hindi po siya nagbibiro. Nagsasabi po siya ng totoo tungkol sa aswang. Sus, ikaw talagang bata ka. Tama na nga yung aswang-aswang na yan. Malayo pa ba tayo sa bahay ni Tatay Tupi? Tinatakot mo naman ng bata eh. Nako, hindi ko po ba nasabi sa inyo? Mamayang madaling araw po tayo makakarating sa bahay nila. Bali, parang renta po ang ginawa niyo sa tricycle ko kanina. Kung maghihintay pa po kasi kayo ng ibang masasakyan, aabutin po kayo ng siyam-siyam dahil hindi na po sila pumapasada dito. Ako lang po nagtsatsaga sa paghatid sa mga pasahero dito. Diyos ko naman! Bakit ngayon walang sinabi? Pambihira ka. Teka, bakit ba hindi sila pumapasok sa lugar na to? Mukha kasing masyadong liblib ang baryo na to. Tapos, malalim pa mga bangin.
Alam niyo po, takot po kasi ang mga pasahero sa holdupper na katulad ko. Pagkasabi ng lalaki nun, ay bigla nitong itinigil ang sasakyan sa bahagi ng kalsada na madilim na at maraming nagtataasang mga puno. Walang katao-tao sa bahaging yun. Sabay bunot ng kutsilyo sa bewang nito at itinutok yun sa kanila. Si Delphine, na hindi nakapagsalita, ay biglang nanginig sa takot habang titig na titig siya sa nandidilat na mga mata ng lalaking sa tingin niya ay edad na 25. Baba! Bumaba kayo ng tricycle! Iiwan niyo mga gamit niyo, pati na yung dala-dala mong bagali. Ano? Hindi mo mabibitiwan ng bag mo? O gusto mong patayin ko na lang kayo rito, ha? Huwag naman. Maawa naman po kayo sa amin ng anak ko, Manong. Huwag niyo kaming sasaktan. Ibibigay na po namin ang bag namin. Bilisan niyo! Wala kayong ititira at wala kayong dadaling gamit sa pagbaba niyo. Maawa naman po kayo sa amin. Wala po kami pera para makaalis dito. Aba, problema mo na yon. Ang mahalaga, may makakain ang pamilya ko. Bilisan niyo nang bumaba. Baka magbago pa ang isip ko. Tuluyan ko pa kayong paslangin dito. Alalahanin niyong walang makakatulong sa inyo dito. Sige na! Tila hindi maihakbang ni Delphine ang kanyang paa pababa ng tricycle. Lalo pa at ramdam na ramdam niya ang panginginig sa kamay ng kanyang ina. Wala sa kanilang natira ni isang gamit sa kanilang mga dala. Pagbaba nila ng tricycle ay pinaharurot na ng lalaki ang tricycle nito. Naiwan silang dalawa ni Aling Laura na nakatayo sa gilid ng kalsada at nahabol na lamang nila ng tingin ang papalayong tricycle hanggang sa tuluyan na itong naglaho sa kanilang paningin. Dismayadong napaupo na lamang sa gilid ng kalsada ang nanay niya. Naiiyak na nakasabunot ang kamay sa buhok nito. Habang si Delphine naman, iginala ang paningin sa paligid. Para silang nakakulong sa silid na walang katao-tao. Tanging ang maliwanag lang na sikat ng buwan ang nagsisilbing liwanag sa kanilang kinatatayuan. Naluluwang napaupo na rin si Delphine sa tabi ng kanyang ina na si Aling Laura. Diyos ko, anak. Patawarin mo si nanay, ha? Hindi ako nakinig sa nararamdaman mo kanina. Mabilis kasi ako nagtiwala sa lalaking iyon. Paano na ngayon yan? Natitiyak kong mag-aalala sa atin si Tatay Tupe kapag hindi pa tayo nakarating sa kanila. Nay, bakit po ba kailangan pa nating umuwi sa bahay ni Lolo Tupe? Para saan pa po? Pwede ba, Delphine? Huwag na muna natin pag-usapan yan. Diyos ko, bakit ngayon pa? Bakit ngayon pang nangyari sa atin to? Kung kailan na kailangan nating makita ang tatay mo. Paano po ba si tatay? Bakit po tayo nagmamadaling umuwi sa bahay ni Lolo Tupe? Ang kulit mo naman eh. Hindi ba't sinabi ko naman sa'yo bago tayo nagbiyahe sa baryong to? May malubhang sakit si Ardo, ang iyong ama. Gusto niya tayong makita bago man lang siya mamatay. Hindi alam ng tatay mo na uuwi tayo. Pero ganito pang nangyari sa ating dalawa. Hindi alam ni Delphine ang tungkol sa sakit ng kanyang ama. Hindi naman siya apektado sa mangyayari sa kanyang ama dahil 1 buwan pa lang siya sa loob ng tiyan ng kanyang ina ay inabandona na sila nito. Ni singkunduling na panggastos ni Aling Laura para sa panganganak nito ay wala itong naibigay. Sinolo ng kanyang ina ang responsibilidad na dapat sana ay pinagtutulungan ng mag-asawa. Kaya siguro hindi sinabi sa kanya ni Aling Laura ang tungkol sa sakit ni Mang Ardo dahil hindi naman siya interesadong makita pa ang kanyang ama. Galit siya sa ginawa nitong pang-iiwan sa nanay niya. Maya-maya pa ay naisipan ni Aling Laura na tumayo at hawakan sa kamay si Delphine. Sandali, Nay. Saan po tayo pupunta? Hindi ko alam, anak. Pero baka may bahay rito na pwede nating maihingan ng tulong. Nay,
Nakakatakot po talaga tong lugar na to. Ayos lang po sana kung araw tayo napunta rito eh. Pero kapag gabi na po, baka marami na pong mga aswang ang nakaabang sa atin dito, Nay. Baka kainin po tayo. Ay nako, Delphin, ano ka ba? Naiirita na ako sa kakasabi mo ng aswang. Tingnan mo tuloy ang nangyari sa atin. Bawasan mo nga muna, Delphin, ang pagiging matatakutin mo. Hindi na nakakatuwa. Hindi ako makapag-isip ng maayos. Hindi na sumagot si Delphin sa sinabing yun ng kanyang ina. Sa isip niya ay wala sila ngayon sa lugar na yun kung hindi nila pupuntahan ang kanyang ama. Nagsimula na silang bagtasin ang daan papunta sa dulo ng kalsada. Tila nabibingi si Delphin sa lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Tahimik ang paligid ng mga sandaling yun. Tanging mga huni ng mga kuliglig lang ang naririnig nilang pumupuno sa katahimikan ng gabi. Ang bawat hakbang nila ay tila nakakadagdag sa kilabot na kanilang nararamdaman. Minsan ay napapalingon ang mag-ina sa hulihan ng kanilang daan na tila ba may nararamdaman silang mga nilalang na nakasunod sa kanila. Diyos ko, ano ba yan? Wala man lang akong makitang bahay rito. Ano kayang klaseng lugar ito? Bakit ganito? Nay, napakawalang puso naman po nung tricycle driver na yun. Sana po'y maparusahan siya ng Diyos sa ginawa po niya sa atin. At malakas po ang kutob kong marami na po siyang nabibiktima na katulad natin, Nay. Sana nga, anak. Sa tingin ko naman kaya niyang magtrabaho ng maayos. Pero mas pinili niyang maging masama. Hala, sige na. Bilisan na natin, Delphin, para makahingi tayo ng tulong sa mga nakatira rito. Halos kalad ka rin ni Aling Lora si Delphin sa kanilang paglalakad. Kulang na lang ay maiwan ang kanyang tsinelas sa bilis ng lakad nila. Maya-maya pa ay paliit ng paliit ang lapad ng kalsada. Parang wala na ang daan at nagmistulang putol ang mabatong kalsada. Saglit silang napatigil sa paglalakad dahil sa dulo ng daan ay nakita nilang nasa madilim na bahagi na sila ng kakahuyan. Tanging mga alitap-tap lang ang nasa mga puno at nagsisilbing liwanag ng lugar. Nay, hindi na po ito kalsada. Parang bundok pong pinagdalan sa atin. At nandito na po tayo sa kagubatan. Diyos ko, ano ba itong nangyayaring to? Panginoon, huwag niyo kaming pababayaan ng anak ko. Muling ipinagpatuloy ng mag-ina ang paglalakad ng walang tiyak na patutunguhan, habang ang mga kabog sa dibdib ay hindi mawala-wala dahil sa labis na takot. Sa ilalim ng makulimlim na langit, tahimik na naglakad ang mag-ina papasok sa masukal na gubat. Tila nilalamon ng dilim ang bawat hakbang nila. Ang makakapal na sanga ng mga punong kahoy ay parang may sariling buhay na unti-unting nagsasara sa kanilang daraanan. Ang mga dahong tuyo sa ilalim ng mga paa nila ay lumilika ng nakakakilabot na kaluskos na animoy sumusunod sa kanila. Mas humigpit ang kapit ni Delphin sa kamay ng kanyang ina habang panay ang linga nila sa kanilang paligid. Habang lumalalim ang gabi, ang hangin ay dumadaloy na parang bulong ng hindi maipaliwanag na nilalang. Alam nilang wala na sila sa tabing kalsada, kundi nasa gitna na sila ng kagubatan. Sa bawat sulok ng gubat ay may matang tila nagmamasid. Sa gitna ng katahimikan ng paligid ay isang huni ang biglang umalingaw-ngaw na nagpahinto sa paglalakad ng mag-ina. Hindi yun tunog ng kilalang hayop, kundi isang ungol na tila uhaw sa laman. Humigpit ang hawak ni Aling Lora sa kamay ni Delphin. Pareho nilang alam na hindi na sila nag-iisa sa lugar na yon. Anak, kahit na anong mangyari, huwag kang bibitiw sa kamay ko. Naiintindihan mo ba, Delphin? Gawin mo ang lahat, anak,
para makatakas tayo sa nilalang na nagtatago sa likod ng puno. Nay, paano po niyo nalamang may nilalang sa likod ng puno? Dahil sa anino niya, anak. Gawin mo ang lahat. Bilisan mo ang takbo! Hindi inalis ng mag-ina ang kanilang paningin sa punong pinagkukublian ng nilalang na nagtatago sa likod nun, habang ang kanilang mga hakbang ng paa ay paatras palayo sa puno. Ngunit biglang lumabas ang nilalang na yon mula sa nakakatakot na itsura. Ang katawan nito ay balot ng makapal at madungis na balahibo. Nakasayad sa lupa ang buntot nito at ang mga matang mapupula na kumikislap sa ilalim ng liwanag na buwan ay parang nagbabagang apoy na matalim kung makatingin. Tila lampasan ang tingin nito at nakikita nito ang tumitibok nilang puso. Ang mukha nito ay sa baboy ramo na ang pangil ay nakalitaw at tumutulo ang malapot na laway na may kasama pandugo, habang ang kalahating katawan nito ay katulad naman ng sa tao. Ngunit puno ng balahibo ang balat nito. Humuni ito na parang malakas na ungol. Masakit sa tenga na may kilabot na hatid sa kanilang pandinig. Dahan-dahan itong humakbang pasulong. Hindi naglalakad kundi gumagapang, habang ang mga kuko nito lumalagaslas sa lupang basa. Ang hininga nito'y mabigat, parang amoy na nabubulok na laman. At bawat takbang nito ay nagdadala ng malamig na hangin na tila tumatagos sa buto. Lumabas ang pakpak nito sa bumukan likod ng aswang. Sa likod nito ay ang pagaspas ng mga pakpak na hindi akma sa laki nito. Niyakap ni Aling Lora ang kanyang anak, halos mapiga sa higpit ng pagkakakapit, habang si Delphine ay nanginginig, ngunit nananatiling tahimik. Wala silang ibang maramdaman kundi takot. Takot na kailanman ay hindi pa nila naranasan. Lalo na nang biglang magsalita ang aswang na mukhang baboy ramo. Salamat. Dahil sa inyo ay meron na akong pagkain ngayon. At dalawa pa, uunahin ko ang bata. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng laman ng isang bata. Wag ang anak ko. Parang awa mo na. Ako na lang ang patayin mo. Patakasin mo na lamang ang anak ko. Nay, hindi po. Hindi ko po kayo iiwan dito, Nay. Kung mamamatay po kayo, ang mabuti pa, mamatay na rin po ako. Pareho ko kayong papatayin at wala na kayong magagawa. Walang ibang makakatulong sa inyo rito. Umangat sa lupa ang aswang na mukhang baboy ramo at agad itong lumipad papunta sa kanilang kinaroroonan. Ang tangi na lamang na nagawa ni Delphine ay hilahin ang kanyang ina papalayo sa nasabing aswang. Mabilis ang kanilang takbo habang pilit nilang tinatahak ang makapal na gubat. Puno ng tinik at ugat ang daan, ngunit hindi sila tumitigil. Dahil sa likuran nila, lumilipad at humahabol ang isang nilalang na kumikislap ang mga mata. Maingay ang pagaspas ng malaibo nitong pakpak sa impapawid. Umaalingaw-ngaw ang huni nito na nagpalipad naman sa mga ibong natutulog sa sanga ng mga puno ng kahoy. Habol ang hininga na parang hindi lumalapat ang kanilang mga paa sa lupa habang lumilinga sa paligid. Anak, dali! Dito tayo magtago sa halaman. Bilisan mo, Delphine! Baka makita niya tayo! Pero, Nay, ang naririnig ko po sa radyo dati, malakas daw po ang pang-amoy ng mga aswang. Baka po makita rin po niya tayo dito, Nay, pag dito po tayo nagtago. Pero anak, saan naman tayo magtatago? Kailangan po makahanap tayo ng ilog para hindi po niya tayo masundan. Yung amoy po natin, Nay, yun po ang susundan niya. Diyos ko po, saan naman tayo hahanap ng ilog dito, anak? Sinikap ni Delphine na pakalmahin ang loob ni Aling Lora. Tila nawawala na sila ng pag-asang makakatakas pa sila sa kamay ng aswang
na humahabol sa kanila. Maya-maya pa ay naisipan nilang tumakbo na lang sa kakahuyan na may maraming nakatanim na puno. Habang ang paghampas ng hangin sa kanilang muka ay tila isang hudyat na kailangan pa nilang tumakbo ng mas mabilis. Nagulat si Delphine sa muli niyang paglingon sa kanilang likuran. Ay pasadsad na bumaba sa lupa ang aswang para sana dagitin ang kanyang ina. Agad niyang naitulak si Aling Lora, kaya siya ang tinamaan ng matutulis nitong mga kuko. Bumaon yon sa kanyang braso at bumulwak ang dugo mula sa sugat niya. Mas lalong naging agresibo naman ang nilalang sa pagsugod sa kinaroroonan ni Delphine. Hindi kayo makakatakas sa akin. Huwag nyo na akong pahirapan. Wala naman kayong magagawa. Hindi na kayo makakaalis ng buhay sa baryong ito. Dahil hindi ko hahayaang malaman ng ibang tao ang tungkol sa akin. Humarang ang aswang sa unahan ng kanilang daan. Mabilis na bumangon si Aling Lora para lumapit sa anak. Nang maramdaman ni Delphine ang kanyang ina, ay muli silang tumakbo papalayo rito. Pero hindi na sila hinabol ng aswang. Nanatili itong nakatingin lang sa kanila. Para bang kampante itong mahuhuli silang mag-ina. Ilang sandali pa ay nakaramdam na ng pagod si Aling Lora. Kaya pansamantala ay nagpahinga sila sa ilalim ng puno. Habol ang hininga na walang gustong magsalita. Habang si Delphine ay patuloy na pinakikiramdaman ang paligid. Diyos ko, hindi ko sukat akalain na mangyayari sa atin to, anak. Panginoon, tulungan mo kami. Anak, hindi talaga tayo tinatantanan ng aswang na yun. Wala na po siya, Nay. Mukhang napagod na po siya sa pagsunod sa atin. Sana nga, Delphine, sana nga. Sana'y makaligtas tayo sa lugar na to. Nang makapagpahinga ang mag-ina at wala na silang naririnig na ingay sa paligid, pati na ang pagaspas ng pakpak sa impapawid, ay saka lang sila na panatag ang loob. Hindi nila alam kung nasaang lugar na sila. Ang mahalaga ay wala nang humahabol sa kanila. Nagpatuloy na sila sa paglalakad, kaya natanaw nila ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy. Bigla namang gumuhit ang sakit sa sugat ng braso ni Delphine. Kaya naman, tinakluban niya yun ng kanyang palad. Anak, masakit ba? Konting tiis na lang, anak. Magagamot din natin yan. Ayos lang po ko, Nay. Mababaw lang naman po ang sugat sa braso ko. Nay, sa bahay po niyo, no? Nakabukas po ang ilaw mula sa lubang kasera. May bahay po. May mahihingan na po tayo ng tulong, Nay. Sandali lang, anak. Parang natatakot na ako magtiwala ulit. Hindi ko kayang humingi sa kanila ng tulong. Pagmasdan mo naman ng bahay nila, parang ang hirap naman paniwalaan na may bahay sa gitna ng gubat na to. Sumunod si Delphine sa sinabi ng kanyang ina. Pinagmasdan na muna niya ang itsura ng malaking bahay. Ang kahoy nitong dingding ay makintab at makinis. May mga bintanang bilugan na may mga kortinang kulay puti na sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa may beranda, nakasabit ang mga paso ng orkidyas na bihirang makita sa gubat. Ang amoy naman ng kampupot at ilang-ilang ay nagmistulang pabango sa paligid ng bahay. Sa isip ni Delphine ay sapat na yun para malaman na hindi aswang ang nakatira roon. Ngunit sa likod ng kagandahang yun, may hindi maipaliwanag na bigat ng presensya ang bahay. At bagamat bukas ang pinto, walang tunog mula sa loob. Tanging tunog ng sariling hininga ang maririnig. Nay, sa tingin ko po, kaya mabigat po ang pakiramdam natin sa bahay na yan ay dahil dito po nakatayo sa gubat. Nay, subukan po nating lumapit at tumingi po ng tulong sa nakatira sa bahay. Tara po. Kung sa bagay, anak, malay mo naman talaga na matutulungan tayo ng taong nakatira sa bahay na yan. Subukan natin.
Tara, Nay. Ang bango nga po ng mga bulaklak ko at halos mabalot po ng halaman ng buong bahay. Parang mayaman po nakatira kahit gawa lang po sa tabla ng kahoy. Mas lalong naakit sa ganda ng paligid ng bahay ang mag-ina nang tumambad naman sa kanilang paningin ang matatabang halaman ng sampagita na nakatanim sa bawat sulok ng bahay. Parang nasa paraiso sila ng mga sandaling yon. Ilang saglit pa ay nagtawag na ang kanyang ina para makuha ang atensyon ng tao sa loob ng bahay. Tao po! Tao po! May tao ba rito? Tulungan niyo po kami! Walang sumagot sa sigaw ng kanyang ina. Kaya naman, mas lumapit pa sila sa nakabukas nitong pintuan habang pinakikiramdaman ang bawat paligid. Tao po! May tao ba dyan? Tao po! Ilang sandali pa ay nakarinig na sila ng may hinang yabag ng paa sa sahig ng bahay. Sumilip ang isang lalaki na sa tingin nila ay 55 taong gulang, kasama ang magandang babae na sa tingin nila ay asawa nito. Sumunod pa ang isang babae na malaki ang tiyan dahil buntis. Isang pamilya na parang may masayang pagsasama. Abay, sino po sila? Paano po kayo napadpad sa lugar na ito? Maaari po ba kami makituloy sa bahay nyo? Kahit isang gabi lang po. Aalis din po kami kagad. Abay, oo naman. Halika, pumasok kayo. Bilisan nyo. Mabuti pala't gising pa kami. Teka, Linda, ipagtimpla mo nga muna sila ng kape. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Maupo kayo sa bangko. Sandali lang. Ano bang nangyari sa inyo? Tinangay po kasi ng tricycle driver ang mga gamit namin. At kasama po ang pera namin. Pamasahe sana namin papunta sa bahay ng biran ko. Tapos inatake po kami ng aswang at nasugatan po sa braso ang aking anak. Dahil po sa pagliligtas sa akin, muntik na po kaming mapahamak. Mabuti na lang po at nakatakas kami ng anak ko. Diyos ko, nakakatakot po talaga. Aswang baka mo. Abay, mabuti na nga lang at nakatakas kayo. Ay Susan, ihanda mo mga silid ng mag-ina. Tama-tama sa inyong kwarto at matagal na yung hindi natutulugan. Linda, ilabas mo na rin ang panggamot sa sugat at ibigay mo kay... Laura po. Laura po ang pangalan ko at Delphine naman po ang pangalan ng aking anak. Balak sana ni Delphine na sumali sa usapan ng dalawa, subalit pinigilan niya ang kanyang sarili. Abala siya sa pagsusuri sa loob ng bahay. Ang sahig ay makintab at malamig sa paa. Nakasabit sa dingding ang mga antigong larawan. Ngunit ang mga mata ng taong nasa larawan ay sumusunod sa kanyang galaw. May malalaking bintana, ngunit laging nakasarado ang kurtina. Sa gitna naman ng sala, may antigong lamesa at sa ibabaw nito may mga garapong may laman na hindi malaman kung anong klase ng likido ang nasa loob. Nakalutang ang mga mata ng hayop na parabang sinasadyang i-display roon. Muling nabaling ang kanyang atensyon nang bumalik ang babaeng may dalang kape. Pati na ng gamot sa kanyang sugat. Nakangiti itong nakatingin sa muka ni Aling Laura na lumipat naman sa kanyang muka. Iniabot nito sa nanay niya ang gamot, saka inilapag ang 2 tasa ng kape sa ibabaw ng lamesa. Malapit sa mga garapon na may nakakadiring mga itsura. Itinabi niya ang pag-aalala sa mag-asawa dahil kung aswang ang mga taong kaharap, bakit may kasama ang mga ito na buntis? Sige na, inimin na muna ninyo ang kape at mukhang matagal kayong tumakbo. Halata ang pagod sa inyong mga mata eh. Pampagising ang kape, kaya maibabalik nito ang inyong lakas. Ikaw na rin, Laura, ang bahalang gumamot sa sugat ni Delphine. Marami pong salamat, Manong... Doming. Mandoming ang tawag nila sa akin dito. Si Linda ang asawa ko at manugang ko naman ang babaeng buntis kanina.
Asawa siya ng panganay kong lalaki na naghahanap naman ng pagkain para kay Susan. Ganyan po talaga mga buntis. Walang pinipiling oras kung kailan nila gustong kumain. Maya-maya pa ay bumalik na si Susan at sinabi nitong nakahanda na ang kanilang higaan. Nagpaalam na rin itong matutulog at inaantok na ang babae. Ang asawa naman ni Mang Doming na si Aling Linda ay pumasok na rin sa kusina at magpapakain pa raw ito ng mga alagang baboy sa likod ng kanilang bahay. Kapag tapos na kayong uminom ng kape, maaari na kayo magpahinga ha. O sige na, kailangan ko na rin matulog. Isasara ko lamang ang mga bintana at pintuan at baka bigla na lamang sumalakay ang mga aswang na batakal. Tuluyan nang hindi nakatiis si Delphine nang marinig ang sinabi ni Mang Doming tungkol sa pangalan ng aswang na batakal. Mandoming? Batakal po pala ang tawag ninyo dito sa aswang na umatake po sa amin kanina? Tama ka, Delphine. Sila ang mga nilalang na may kakayahang magpalit-palit ng anyo. Kalahating baboy at kalahating katawan ng tao ang anyo nila. May kakayahan din silang lumipad, ngunit walang kakayahang lumipad ng mataas. Hanggang sa mga sanga lang sila ng puno, at may kakayahan din silang magpalipat-lipat sa kabilang puno sa pamamagitan ng paglukso. Madalas kaming guluhin ng aswang na batakal dahil sa kasama naming buntis. Kung ganun po pala, Mang Doming, hindi po kayo dapat nag-iiwan ng pintuang nakabukas. Oo nga, kaya nga natutuwa ko at dumating kayo kanina. Dahil kung hindi, baka nilapa na kami ng aswang dito sa loob ng pamamahay namin. Nakalimutan ng asawa kong isara ang pinto at nasa labas pa raw ang anak namin. Ganito siguro kapag tumatanda na, inaabot na ng pagkakamalimutin. O siya sige, magpahinga na kayo ha, at maaga pa kayong aalis bukas. Ang alam ko kasi, matagal nang walang pumapasok na sasakyan dito. Pero mabuti na rin yung magbabaka sakali kayo. Malay naman natin na may biglang dumating. Bumundol ang kaba sa dibdib ni Delphine dahil paano nga kung wala silang masakyan at kailangan pa nilang maglakad ng malayo para lamang makarating sa bahay ng kanyang ama. Kung may tricycle man silang masasakyan, wala naman silang ibabayad dahil walang natira sa kanila. Pagpasok nila sa loob ng kwarto, ay napansin ni Delphine na tahimik ang kanyang ina. Marahan nitong hinihilot ang binting may gasgas ng kahoy kanina. Saka lang naman niya naramdaman ang paghapdi ng kanyang sugat sa braso. Pinaupo siya ni Aling Lora sa tabi nito at sinimulan ng kanyang ina na gamutin ang kanyang sugat. Mabuti na lang talaga ay hindi malalim ang sugat na yon. Pasensya ka na anak ha, kung nangyari sa atin ang ganito. Nay, wag na po kayong humingi ng pasensya. Hindi naman po nyo alam na mangyayari sa atin to eh. Wala pong may gusto nito. Isa lang po talagang ikinakasama ng loob ko sa inyo, Nay. Yun ay hindi nyo sinabi sa akin na totoong dahilan ng pagpunta po natin sa baryo ni Tatay. Sa tricycle ko na po nalaman sa inyo eh, na doon po tayo pupunta. Ang buong akala ko po uuwi lamang tayo sa probinsya ni na Lolo at Lola. Pasensya ka na anak, kung inilihim ko sa iyo ha. Alam ko namang hindi ka sasama kung sinabi ko sa iyo ang totoo. Pero kahit na po, Nay, masakit po kasi sa akin ang ginawa ni Tatay sa inyo eh. Hindi ko po makakalimutan yun. Kung ako lang po ang tatanungin hindi na po natin kailangan makita si Tatay. Gano'n na ba talaga kalaki ang galit mo sa tatay mo ha anak? Kahit na anong mangyari, pagbali-baliktarin man ang mundo, siya pa rin ang tatay mo at hindi yon magbabago. Matagal ko na siyang napatawad anak, at ngayon na kailangan niya tayo, hindi ko siya maaaring tikisin dahil may pinagsamahan din naman kami at ikaw ang bunga ng aming pagmamahalan. Kahit na ano pa pong sabihin nyo, Nay, hindi pa rin po ako natutuwang puntahan natin ang ama ko na umabando na sa akin.
Ang pagtalikod po niya sa responsibilidad sa inyo ay pagtalikod na rin po niya sa akin. Pero wala na eh. Nandito na po tayo. Wala naman na po akong magagawa. Kaya lang eh, muntik pa po tayo mapahamak nang dahil pa rin po sa kanya. Hindi na nga naitago pa ni Delphine ang sama ng kanyang loob para sa kanyang ama, maging sa kanyang ina na nagsinungaling sa kanya para lang mapuntahan ang tatay niya. Hindi niya kayang makita ang ama, lalo pa at pakiramdam niya ay hindi naman siya gustong makita ng kanyang ama. Matagal na hindi dinalaw ng antok si Delphine, lalo na at kahit nasa loob na sila ng silid at nakasara ay pakiramdam niya ay hindi pa rin sila ligtas sa lugar na yon. Idagdag pa ang malalakas na ingay ng mga umaalulong na mga asong gubat mula sa kakauyan. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng pagbalandra ng pinto. Kaya naman ay napabalikwas siya ng bangon. Kasunod, ang bulungan ng mga taong nasa labas ng kanilang silid sa mismong sala ng bahay. Pero biglang tumahimik, kaya mas pinili ni Delphine na bumaba sa katre na gawa sa kawayan at nilapitan ang pintuan. Idinikit niya ang tenga sa dingding ng pinto at tahimik niyang pinakinggan ang ingay sa labas ng silid. Huwag kang maingay, Lucas. May mga bisita tayong natutulog sa kabilang silid. Kahit hindi narinig ni Delphine ang pagsagot ng kausap, ay alam niyang ang bagong dating ay ang anak na panganay ni Mang Doming. Kasunod ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto na pinasukan kanina ng babaeng buntis. Tila naglalambing ito sa asawa at pakiramdam ni Delphine ay nakayakap ang babae sa lalaki habang nagpapasalamat sa pasalubong ng bagong dating. Pagkalipas ng ilang minuto niyang pakikinig, ay narinig naman niya ang ingay sa kusina. Pati na ang pagtaddad sa kung anong bagay na hinati-hati nito sa sangkalang kahoy. Kahit hindi niya nakikita ang mga kilos ng mga tao sa labas, ay alam niya kung ano ang mga ginagawa ng mga ito dahil natutunan niya yon sa matagal na pakikinig sa mga drama sa radyo. Naghari ang saglit na katahimikan sa pamilyang nasa loob ng kusina. Kasunod ang tunog ng pagmuya na tila sarap na sarap ang mga ito sa kinakain. Bumilis ang tibok ng kanyang puso ng mga sandaling yon, ngunit pinakalma niya ang kanyang sarili, lalo pa at hindi naman siya sigurado sa kung anong klase ng pagkain ang nilalantakan ng mga ito. Dahan-dahan niyang ibinukas ang pinto, pero nagulat siya sa kamay na humawak sa kanyang braso. Wag anak, maling magmatsyag sa kanila dahil baka kung ano pa ang isipin nila. Nakikituloy lamang tayo dito anak, baka nakakalimutan mo. At wala tayong karapatang pakialaman ang kanilang mga ginagawa. Pero Nay, paano po kung mga aswang sila? Imposible yun anak, ano ka ba naman? Ayan ka na naman eh. Imposible yung sinasabi mo. Dahil hindi sila takot sa asin at bawang. Ang mga aswang ay takot sa asin, anak. Kaya halika na. Matulog na tayo. Mabuti na lang pala at naramdaman ko ang pagbangon mo kanina. Bumalik sa higaan si Delphine at isinantabi ang kanyang mga alalahanin. Naramdaman niya ang mga braso ng kanyang ina na nakayakap sa kanya. Nagsimula na itong bumalik sa tulog na parabang tiwalang-tiwala ito sa bahay na kanilang tinutuluyan. Kinabukasan ay bigla siyang nagising. Hindi alam ni Delphine kung anong oras silang nakatulog, pero narinig niya na may nagsisibak ng kahoy sa labas ng bahay. Bumangon si Delphine at kinabahan siya nang mapansin na wala na sa tabi ang kanyang ina na si Aling Lora. Mabilis siyang bumalikwas ng tayo, pero nawala rin ang takot niya nang pumasok si Aling Lora na may dalang isang basong kape at nilagang hinog na saging na saba. Sige na anak, kumain ka na at aalis na tayo. Binigyan ako ng pera ni Mang Doming. Gamitin daw nating pamasahe. Mabuti na lang.
Saka na lang daw natin bayaran kapag nakarating na raw tayo sa bahay ng iyong ama. Ang bilin pa nga niya sa akin sa araw daw tayo pupunta rito. Naku, Nay, baka hindi na po tayo bumalik dito. Nakakatakot po talaga ang aswang na umabol sa atin kagabi. Hindi nga po natin alam kung may pumapasok pang sasakyan sa lugar na to. Huwag mo na ngang problemahin yan. Ang mahalaga, may laman ang tiyan natin bago tayo umalis. Kung sakaling wala talagang masasakyan, maglalakad na lamang tayo para makarating sa paradahan ng mga tricycle. Huwag nang masyadong negative ang isip mo, anak. Naglit silang natahimik nang pumasok sa loob ng silid si Mang Doming at ang asawa nito. Iniabot ni Aling Linda ang hawak nitong mga tinapay at sinabing baunin daw nila sa biyahe. Mag-iingat kayo. Marami talaga masasamang elementong nakatira rito. Nasanay na lamang kami sa pamumuhay rito dahil wala naman kaming ibang malilipatang lugar para gawing tirahan. Mang Doming, maraming salamat po talaga sa tulong nyo. At sa inyo rin po, Aling Linda. Naku, walang anuman yun. Marami na rin na nakituloy sa bahay namin at kahit papano ay ligtas naman silang nakauwi. Sa katunayan, si Susan ay anak siya ng mag-asawa na minsan na rin naming natulungan. Meron din kaming tinulungang lalaki na hindi naman namin kilala. Tapos may akalain mong pagbalik dito, akala namin ay magpapasalamat, yung pala pagbabantaan pa mga buhay namin. Grabing lalaking yun, sobrang nakakalungkot ang ginawa niya. Tapos yun, syempre kumilos kami, pero nakatakas siya. Pero naiwan naman ang mahalagang gamit niya. Pambihira, sobra naman po yun. Huwag na lang po kayo basta-basta magtitiwala sa mga taong tinutulungan nyo, Mang Doming. Pero may maganda naman pong nangyari sa inyo at nakatagpo ng pag-ibig ang anak nyo. Sige na, at lalabas na muna kami para makakain kayo ng maayos. Mabuti na lang at lumabas na ang mag-asawa sa kanilang kwarto. Kaya nasabi ni Delphine sa ina na kanina pa siyang nakakaramdam ng pananakit ng tiyan at balak niyang magbawas. Kaya naman nagmamadali ang mag-ina na lumabas ng silid at hinanap si Mang Doming para magsabi kung nasaan ang palikuran ng mga ito. Nakita nilang nakaupo ang mag-asawa sa balkonahe. Naku, ganun ba? Malayo pa naman ang palikuran namin dito sa bahay. Doon pa, yun, sa dulo ng daan, sa may malapit sa ilog. Madali lang naman masumpungan yun, dahil malapit lang ang ilog dito. Ang ibig niyo pong sabihin, sa ilog po kayo dumudumi? Naku hindi. May palikuran talaga kami roon. Isang maliit na kubo na gawa sa kawayan. Ayaw kasi ni Linda ang amoy ng palikuran. Madalas na bumabalik ang kanyang sikmura. Nasusuka. O sige na, pumunta na kayo mag-ina sa ilog at baka dito ka pa magkalat. Nay, ako na lang po pupunta sa ilog. Masakit po kasi ang paa niyo, di ba? Dahil po sa mga sugat. Abay, bakit hindi kayo nagsabing may sugat pala kayo sa binti? Halika nga't ipapagamot natin kay Linda. O sige na, Delphine, ikaw na lang ang maghanap sa ilog, ah. Wag na wag kang lalayo. Marami nagkalat na sa gubat. Opo, ako na pong bahala, Mang Doming. Salamat po. Nahabol na lamang ng tingin ni Delphine ang papalayong si Mang Doming at Aling Lora hanggang sa makapasok ang mga ito sa loob ng bahay ng matanda. Muli niyang inilinga ang kanyang paningin sa daan na itinuro sa kanya ni Mang Doming. Habang napapatingala siya sa matataas na puno, pati na sa malalagong dahon ng mga kawayan. Idagdag pa ang mga halamang sampagita na maraming bulaklak sa sanga. Pero ilang minuto na siyang naglalakad sa masukal na daan ay wala pa rin siyang matagpo ang ilog. Umurong na rin ang nararamdaman niyang tawag ng kalikasan at inabala ang kanyang sarili sa pagmamasid sa paligid. Hanggang sa makita niya ang isang malawak na palayan. Marami ang mga taong nag-aani ng palay. Ang buong akala niya ay walang mga taong nakatira sa lugar na yon. Ngunit isa lang ang napansin niya. Hindi mga nagsasalita ang mga tao. Tumigil lang ang mga ito
sa paggapas ng palay at matalim ang tingin na napatitig sa kanyang muka na parabang lampasan ang mga tingin nito. Dala ng takot ay napaatras siya ng hakbang at napatakbong papalayo sa lugar na yon. Hindi umalis ang mga tao sa bukid. Pinabayaan lang siya na tumakbong papalayo. Hindi nagtagal ay narinig niya ang lagaslas ng tubig sa ilog. Ngunit wala naman siyang nakitang kubo. Pambihira! Ano bang klaseng lugar to? Kailangan na naming umalis ni nanay. Iba na talaga ang kutob ko sa lugar na to. Hindi na sinubukang hanapin ni Delphine ang kubong sinasabi ni Mang Doming. Sa halip ay nagmamadali na siyang bumalik sa bahay ng matanda. Kaya sa pagmamadali niya ay bigla siyang natisod sa sementadong sirang pader na parang pinagbahayan. Natatakluban yun ng mga dayami ng palay na tila may itinatago sa ilalim. Dala ng kanyang kuryosidad ay tinanggal niya ang mga dayaming nakataklob sa lugar na yon. Nalantad sa kanyang paningin ang malaking krus na gawa sa semento. Mas binilisan niya ang pagtanggal sa bahaging yon at napag-alaman niyang parang isang dating simbahan yon. Sirang simbahan na kusang inabandona sa lugar na yon. Pero ang mas umagaw sa kanyang paningin ay ang maliit na palakol sa gilid nun. May nakaukit na lengguwahe ron na hindi niya maintindihan. Kinuha niya ang palakol na halos kasinliit lamang ng braso niya. Magaan at pwedeng isuksok sa kanyang bewang dahil sa magandang itsura ng palakol. Natukso siyang kunin yon. Saktong pagtago niya ng palakol ay narinig naman niya ang boses ni Mang Doming kasama ang mga lalaking nakita niya sa bukid. Hindi ito lumalapit sa kanya. Hindi niya alam na sumunod sa kanya si Mang Doming. Delphine, nahanap mo ba ang kubong sinasabi ko? Akala ko ba'y nadudumi ka? Halika at sasamahan na kita. Pabalik na nga po sana ako, Mang Doming eh. Kaya alam po, may nakita po ako sa bahagin to. Biglang naisip ni Delphine na wag na lang sabihin kay Mang Doming ang tungkol sa palakol. Kaya nagbago siya ng paksa ng usapan at muling ibinaling ang tingin sa sementadong krus ng simbahan. Kahit naiilang siya sa klase ng tingin ng mga kasama ni Mang Doming. Dahil nakatanaw lang ang mga ito, ilang dipa ang layo sa kanyang kinatatayuan. Tila hindi lumalapit ang mga ito sa kwadradong bahaging yon. Mang Doming, halika po. Tignan niyo po to, oh. May nakita ko. Hindi kami nagpupunta dyan. Huwag ka dyan. Maraming ahas sa bahaging yan. Pagkasabi ni Mang Doming tungkol sa ahas, ay biglang napatalon sa takot si Delphine at kagad na tumakbo pabalik sa bahay. Iniwan niya ang mga kalalakihang kasama ni Mang Doming. Naramdaman din niya ang paghabol ng tingin ng mga ito sa kanya. Kaya lang ay bigla siyang napatigil sa kanyang paglalakad. Tila naliligaw siya at hindi niya na alam o maalala ang daan pabalik. Ano ba, Delphine? Pambihira ka naman, oo. Parang ahas lang, inatakot ka na. Tuloy yan. Yan ang napapala mo. Naligaw ka tuloy. Ay, nako. Nakakainis. Sana pala nagpasama na lang ako kay Mang Doming pauwi. Kung bakit naman kasi natakot ako sa mga lalaking hindi nagsasalita eh. Sinubukan ni Delphine na maglakad pa hanggang sa dulo ng kakawyan, ngunit para lamang siyang lumalayo sa bahay ng matanda. Natatakot siya na baka tuluyan siyang hindi makauwi at hanapin siya ng kanyang ina. Hindi niya alam kung bakit naisip niyang iwanan si Aling Lora. Sana ay isinama niya ang nanay niya nang sa ganun ay hindi siya nag-aalala sa kalagayan nito. Bigla niyang naramdaman ang takot. Parang may mali sa lugar na yon. Maya-maya pa ay narinig niya ang malakas na boses ng matandang lalaki. Takot na takot ito at halata ang galit sa tinig. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Sinundan ni Delphine ang boses na yon ng matandang lalaki at nagulat siyang nakasabit ito sa malaking puno.
Nakakulong ito sa kulungang gawa sa bilog na kahoy. Hugis kwadrado yun at kita niyang may sugat ang katawan ng matanda. Halos abot niya ang kulungang nakasabit sa ilalim ng puno. Bukod sa matanda, ay marami pang mga tao ang nakakulong sa kulungang yun. Ang iba ay nangihina at ang iba naman ay mukhang patay na. Nagulat siya nang bigla siyang hawakan sa braso ng matandang nakakulong sa kulungang kahoy. Kaya naman, malakas siyang napasigaw. Wag! Huwag kang sumigaw! Baka marinig ka nila! Buksan mo to, bilisan mo! Buksan mo kulungan, nakikiusap ako sa'yo! Tulungan mo ako makatakas! Kakainin nila ako! Bakit po? Sino pong kakain po sa inyo? Tsaka, bakit po kayo nakakulong dyan? Bata, maawa ka naman sa'kin. Pakawalan mo ko dito, sige na't nakikiusap ako sa'yo. Papatayin nila ako. Ikaw din! Papatayin ka din nila! Papatayin ka din nila! Kaya nakikiusap ako sa'yo. Pakawalan mo ko rito. Kailangan kong mahanap ang sandata na magbibigay ng lunas sa sakit ng anak ko. Pero ikinulong nila ako rito. Kaya sige na, nakikiusap ako. Bitiwan niyo po ang braso ko! Nasasaktan po ako, Aray! Bitiwan niyo po ako! Mas bumaon ang kuko ng matanda sa braso niya. Kaya naman ang hapdi ng sugat ay naging dahilan ng muli niyang pagsigaw. Pero iniharang ng matanda ang palad nito sa bibig niya habang nakalusot ang kamay nito sa pagitan ng mga bilog na kahoy. Habang ang kulungan ay idinuduyan ng hangin na parabang mga bunga ng puno ng mangga. Bumilis ang tibok ng kanyang puso pagkatapos niyang marinig mula sa matanda na papatayin siya ng mga taong nasa lugar na yon. Ngunit nahihirapan siyang maniwala dahil mabait ang pakikitungo sa kanila ng pamilya ni Mang Doming at umaasa siyang baka ibang tao ang sinasabi nitong papatay sa matanda. Pero dala ng awa niya sa matanda ay kinuha niya ang maliit na palakol sa kanyang bewang at tangka na sana niyang tatanggalin ang lubid na nakatali roon. Ngunit nagulat naman siya sa boses ni Mang Doming at bago siya humarap sa lalaki ay nagawa na niyang maisuksok pabalik ang palakol sa kanyang bewang. Delfin! Delfin, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka dyan! Delikado ang taong yan! Mandoming, bakit po siya nakakulong? Sabi po niya papatayin siya. Pati na raw po ako. Nako, huwag kang maniniwala sa mga sinasabi niyan. Siraulo ng taong yan Pinatay niya ang asawa niya at mga anak. Nakakulong siya dyan dahil walang mga pulis na kukuha sa kanya. Malayo ang bayan dito at kailangan pa namin maghintay ng ilang araw para ipakuha siya sa mga pulis. Halika na, Delpin. Lumayo ka sa kanya. Huwag kang maniwala sa kanila, Delpin. Papatayin nila tayo. Papatayin nila tayo! Halika, Delphin. Bakit ka ba lumapit dyan? Ang lahat ng mga nakakulong dito ay mga taong nakagawa ng kasalanan. Hindi ka dapat nakikipag-usap sa kanya dahil nasisiraan na siya ng ulo. Baka saktan ka niya. Dali na, umalis ka na dyan. Delphin, iyo, huwag mo akong iwan dito. Huwag kang maniwala sa kanya. Papatayin ka niyan! Halos kalad ka rin siya ni Mang Doming papalayo sa mga kulungang nakasabit sa mga sanga ng puno. Habang patuloy sa pagsisigaw ang mga nakakulong sa loob at nakikiusap na pakawalan sila. Nangibabaw ang boses ng matanda habang unti-unti siyang lumalayo sa kulungan nito. Huwag! Huwag mo akong iiwan dito, bata! Huwag kang maniniwala sa kanya! Tulungan mo ako! Papatayin ka na mga yan! Bilisan mo na, Delphin. Lumayo na tayo rito. Teka po, Mandoming. Kawawa naman po yung matanda. Nahihirapan po siya sa kulungan na yun. Kailangan namin gawin to. Dahil mapanghanib siyang tao. Halos magkasunuran lamang kayong dumating nun. Ipinakiusap lang sa amin ng kamag-anak ng asawang pinatay na matandang yun. Pati na ang kanilang 3 anak ay pinatay rin ng taong yun. Kaya gagawa talaga siya ng paraan para makatakas.
kung ano-anong kwento ang gagawin niya para may maawa sa kanya at patakasin siya. Kaya huwag kang maniniwala dahil tuso ang matandang yun. Totoo po ba sinasabi nyo, Mang Doming? Abay, oo naman. Bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang maniniwala sa kanya! Sinungaling siya! Huwag kang maniwala sa kanila! Huwag mo akong iwan dito! Hindi totoo mga sinasabi niya sa'yo! Mga aswang sila! Kakainin tayo ng mga yan! Ngunit tuluyan na siyang nailayo ni Mang Doming sa matandang nakakulong habang inaalalayan siyang maglakad papunta sa bahay ng mga ito. Si Raulo ang matandang yun. Magaling gumawa ng kwento para pakawalan siya. Ako si Raulo! Hindi! Hindi totoo sinasabi mong hayop ka! Kapag nakawala ko rito, ako mismo ang papatay sa'yo! O ano? Narinig mo na, Delphine? Delikado matandang yun. Kaya tara na, umuwi na tayo. Delphine! Delphine, iyo! Tignan mo mga kulungan yan. Maraming siraba ang ulo ang nakakulong dito. Lahat kami ay pagkain ng mga aswang na yan. Huwag kang sumama sa kanila. Maniwala ka. Lahat sila rito ay aswang. Isang baryo sila ng mga aswang. Maniwala ka, iyo. Tumakbo ka na. Aswang sila ritong lahat. Mga aswang! Ang mga kalalakiang nakatayo sa likod ni Mang Delphine ay naiwan sa lugar na yon at binantayan ang kulungan upang wala nang makalapit sa mga biyag. Habang papalayo ay naririnig pa rin ni Delphine ang sigaw ng matandang lalaki. Sa isip niya ay parang gusto niyang maniwala sa matanda. Ngunit tutol naman ang bahagi ng puso niya dahil minsan na rin silang nagtiwala sa tao at niloko lamang sila. Pakiramdam niya ay saka lang siya nakahinga ng maluwag nang makita ang kanyang ina. Bakas sa mukha nito ang pag-aalala dahil matagal siyang nawala. Anak, saan ka ba nagpunta? Pambihira ka. Nagkalala ako sa'yo. Hindi tuloy natin naabutan ng tricycle na umalis kanina dahil wala ka. Pasensya na po, Nay. Naligaw po kasi ako at napadaan pa po ako sa... Huwag mo nang ikwento sa nanay mo mga nakita mo kanina. Gusto mo bang matakot din siya? Sige na, maganda na kayo. Ako mismo mag-aatid sa inyo sa kalsada. Hindi naman pala masamang tao si Mang Doming at ang asawa nito dahil desidido itong tulungan sila. Mukhang tama nga ang sinabi nito sa kanya dahil mabuting tao si Mang Doming. Maya-maya pa ay lumabas naman si Aling Linda. May dala na itong 2 basong may lamang kape. Sige na, ang mabuti pa uminom na muna kayo ng kape nang hindi kayo antukin sa daan. Maiwan ko muna kayo dito at magpapadala ko sa inyo ng tinuyong tapa ng karning baboy ramo. Naku matutuwa ang lolo mo, Delphine, dahil pwede ito sa mga walang ngipin kapag isinama sa ginataang gulay. Marami pong salamat, Mang Doming. Napakabuti niyo po talaga sa amin. Sus, nambola pa ang batang ito. Ginagawa ko lang ito para mawala ang takot mo kanina. Kalimutan mo na lamang yon, bata, at huwag mo nang ikwento pa sa iyong ina. Opo, para hindi na po mag-alala si Nanay. Teka lang, ano ba kasi yun? Naririnig ko naman kayo Imbis na sumagot, ay napatawa na lamang ng malakas si Mang Doming at iniwan na lamang sila sa labas. Nasa balkonay sila habang katabi ang walang imik na si Aling Linda. Nakangiti lang itong nakatingin kay Delphine dahil sa mahilig talagang magkape ang kanyang ina at siya ay magkasabay silang uminom ng kape. Halos maubos nila ang laman nun dahil sa mabangong aroma na nalalanghap nila sa baso. Wala silang kaalam-alam na yun na pala ang malaking pagkakamali nila, ang magtiwala sa mga taong hindi naman nila masyadong nakikilala. Nay, parang nahihilo po ako at inaantok. Ako nga rin Delphine, Aling Linda, ano po bang inilagay niyo sa inumin namin? Hindi na nakapagsalita pa si Delphine
dahil bumibigat na ang talukap ng kanyang mga mata. Halos pagsakluban siya ng langit at lupa nang maramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang ina sa sahig. Nawalan na ito ng malay habang siya naman ay unti-unting dumudulas sa upuang gawa sa tabla ng kahoy, hanggang sa naramdaman niya ang pagsayad ng kanyang katawan sa sahig, sa tabi ng kanyang ina, hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang kanyang paningin. Nagising si Delphine sa malakas na pagbuhay ng makina ng isang motor ng sasakyan. Tunog yun ng tricycle. Kaya naman, agad siyang nagmulat ng mga mata. Tahimik ang silid, ngunit bahagyang madilim dahil sa malamlam na liwanag ng ilaw mula sa lumang gasera. Mabaho ang silid, amoy nabubulok na karne. Pakiramdam niya'y malamig ang sahig na kahoy sa kanyang pisngi. At sa pagtangkang igalaw ang mga kamay, doon niya naramdaman ang magaspang na lubid na nakagapos sa dalawa niyang mga kamay sa likod. Nanginginig ang kanyang katawan, di dahil sa lamig, kundi sa di maipaliwanag na takot. Sinusubukan niyang ipako ang tingin sa paligid. Isang maliit na lamesa ang nakatayo sa gitna. Sa gilid naman ay may kortinang bahagyang gumagalaw pa dahil sa ihip ng hangin. At ang pinto, bahagyang nakasiwang. Bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang makitang wala ring malay ang kanyang ina na si Aling Lora. Gumapang siya papalapit dito at naramdaman niya ang pagtama ng talim sa kanyang bewang. Yun ang palakol na nakuha niya sa sirang simbahan. Nay! Nay! Nay, gumising ka! Nay! Hindi gumagalaw ang kanyang ina. Payapa itong natutulog habang nakasandal sa dingding. Sinubukan niyang hawakan ang maliit na palakol sa kanyang bewang at naramdaman niyang tila umiinit ang bagay na yon. Lalo na nang nahawakan niya ang puluhan nitong nababalot ng gomang kulay pula. Bigla rin niyang naalala ang sinasabi sa kanya ng matandang nakakulong kanina. Diyos ko! Totoo ang sinasabi ng matanda. Masamang tao ang pamilya ni naman Doming. Mga aswang nga sila. Kailangan kong kumilos. Ililigtas ko si nanay at ang mga biyag. Hindi maipaliwanag ni Delphine kung paanong nawala ang takot niyang putulin ang gapos sa kanyang mga kamay. Nagawa niyang maalis yun nang walang kahirap-hirap. Saktong natanggal niya ang tali, ang pagbukas naman ng pinto. Pumasok ang liwanag mula sa labas dahil sa liwanag ng bilog na buwan. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makilala niya ang lalaking pumasok sa kanilang silid. Nagkunwari siyang nakagapos pa rin ang kanyang mga kamay sa likod, habang ang palakol ay mahigpit niyang hinahawakan na nakatago naman sa ilalim ng kanyang damit. Hayop ka! Ikaw pala ang anak ni Mandoming! Niloko niyo kami! Mga demonyo kayo! Pumasok na rin si Mang Doming at Aling Linda, habang si Susan ay nakatingin lang sa kanila. Nakita nila ang mag-asawa na nakangiti na naman na nakatingin sa kanya, habang ang lalaking driver ng tricycle at kumuha ng mga gamit nila ay nakangising yumuko sa kanya. Hinawakan nito ng maigpit ang baba niya, saka tinitigan siya sa kanyang mga mata. Pero nabawi kagad nito ang kamay na tila napaso ito sa kanyang palad. Pero hindi nito pinansin ang naramdamang init sa katawan ni Delphine, dahil mas nangibabaw rito ang tuwa nang makitang nakagapos sila. "O ano? Kumusta, bata?" "Masaya ba ang palabas? Ang galing kong manghuli ng pagkain, no?" Hayop ka! Kung ano man ang mga binabalak nyo, hindi kayo magtatagumpay. Dahil sa oras na makawala ko rito, yun na ang magiging katapusan nyo. Mga demonyo kayo! Wala ka ng pag-asang makatakas pa rito. Dahil mamaya lang, pagpepiestahan na namin ang mga laman loob nyo. Pati na ang mga puso nyo
ay bibigay ko sa asawa ko para lumakas ang anak namin sa loob ng tiyan niya. Huwag ka magsalita ng tapos! Dahil ito ang tandaan mo. Sa oras na magkaharap tayo, ako mismo ang pupugod sa mga ulo niyong lahat! Aba, mukhang matapang ka na ngayon na. Samantalang nung sakay ka ng tricycle ko, ay kulang na lang ay maihi ka sa salawal mo dahil sa takot. Sa palagay mo ba, ay makakaalis pa kayong mag-ina sa bahay na to? Nagkakamali ka. Dahil dito na kayo malilibing, kasama ng mga taong nakatira sa baryong nadaanan natin. Saka ito tumayo habang humahalakhak ng tawa. Si Mang Doming naman ay tila isang halimaw na nakangisi sa kanya. Para bang sinasabi nitong nahulog sila sa bitag nito. Nakuyom niya ang kanyang kamao sa ilalim ng kanyang damit. Habol niya ng tingin ang papalabas na mag-anak sa kwartong yun. Saka siya nagkaroon ng pagkakataon na lumapit sa kanyang ina na wala pa ring malay habang nakasandal sa dingding. Pero nagulat siya sa biglang pag-angat niya sa sahig na parabang may malakas na puwersang humila sa kanya patayo. Nakita niya ang palakol na binalot ng kulay asul na liwanag. Hala! Ano to? Bakit nagliliwanag ang palakol na to? Mula sa palakol ay kumalat ang liwanag at tinumbok ang taling nakagapos sa kamay ni Aling Lora. Nanlalaki ang kanyang mga matang napatingin siya sa kanyang inang kinakalagan ng tali ng malakas na liwanag. At bumalot yon sa buong ulo ni Aling Lora hanggang sa gumalaw ang katawan nito at nagising. Delphine? Delphine, anak! Anong nangyayari? Nay, huwag po kayong maingay. Ikinulong po tayo dito ni Mandoming at anak po niya yung tricycle driver na sinakyan po natin. Nay, modus po nila ang kunwaring magtatangay sa mga gamit ng pasahero nila pero ang totoo, plano po nila ito para gawin po tayong pagkain, Nay. Teka, sandali lang, naguguluhan ako. Hindi kita maintindihan, anak. Ano ba yun? Sabihin mo nga sa akin ang totoo, Delphine. Nay, mga aswang po sila. Aswang po mga taong nakatira sa bahay na to. Maging sa buong baryo, Nay. Isang baryo po sila na halos mga aswang po. Kailangan po natin tumakas. Pupuntahan po natin ang matandang nakakulong sa nakasabit na aula sa malaking puno. Doon po, Nay, sa gubat. Tara na po. Halos buhati ni Delphine ang kanyang ina para lang makaalis sa loob ng kubong yun. Sa likod sila dumaan habang hindi niya binibitiwan ang kanyang palakol. Iniwasan niyang hindi sila lumika ng ingay habang nirarangka niya ang dingding na gawa sa tabla. At dahil sa kakaibang lakas ng palakol, walang kahirap-hirap na nasira nila yon. Dahan-dahan silang lumabas doon at magaan ang paa na tumakbong papalayo sa kubo. Napatigil sa pagtakbo si Delphine nang makita ang maraming tambak ng patay na katawan ng mga tao sa lupa. Napapalibutan yun ng maraming mga halaman na bulaklak ng sampagita, ilang-ilang at kampupot upang maitago ang mabahong amoy ng nabubulok na laman ng tao. Kaya pala maraming bulaklak sa paligid ng bahay at kung titignan ito ng mabilisan ay hindi kagad mapapansin na mga katawan yun ng mga tao. Bukod pa ron, kasamang naaagnas ang mga gamit ng may-ari ng mga katawan ng biktima. Katulad nilang nabiktima mula sa malalayong lugar. Sa kanila ipinagpatuloy ang pagtakbo papunta sa lugar kung saan niya nakita ang kulungan. Nagtago sila sa makapal na halamang sampagita dahil nakita niyang may mga nakabantay sa mga kulungan. Yun ang mga lalaking nagpaiwan kanina. Ngunit hindi na ito mga mukhang tao, kundi sila ng ganap na aswang na batakal. Taong baboy ramo na may mapupulang mga mata. Dito lang po kayo, Nay, ha? Kailangan ko pong iligtas sa mga biyag kasama ang matandang nakausap ko kanina. Ano ka mo? Pero anak, marami sila, hindi mo kakayanin. Baka mapahama ka lang sa gagawin mo. Tumakas na lang tayo. Nay,
Mamamatay po tayo rito kung hindi tayo lalaban. Mga aswang po sila at handa silang pumatay ng tao para lang mabuhay. Pero matandang nakakulong po sa kulungan na yun, mamamatay siya, Nay. Sigurado yun. Hindi na hinintay pa ni Delphine na magsalita ulit ang kanyang ina. Agad siyang nagpakita sa mga halimaw na nakatayo sa ilalim ng puno. May tiwala siyang hindi siya pababayaan ng Diyos at ng sandatang may taglay na kapangyarihan. Sa pagtaas niya ng palakol sa ere ay nagulat siyang biglang humaba ang hawakan nun. Dinig na dinig niya ang paglagablab ng malaapoy na liwanag sa kanyang sandata. Kaagad na sumugod kay Delphine ang mga aswang batakal at nagawa naman niyang iwasan ang unang pag-atake ng mga ito gamit ang mahahabang mga kuko. Isang malakas na pagpalo sa katawan ang ginawa niya at tinamaan ito ng talim ng palakol sa leeg. Sa sobrang talas ng kanyang armas ay tumalsik ang napugot na ulo ng aswang at nasunog ang buong katawan. Nagising ang matandang biyag, samantalang ang iba pang mga nakakulong ay hindi na mga gumagalaw. Sige, sumugod lang kayo at mararanasan nyo rin ang sakit kung paano mamatay ng walang kalaban-laban. Nakita nyo ba kung anong ginawa ko sa mga kasamahan nyo? Sige, sugod! At ganyan din ang mangyayari sa inyo, mga demonyo kayo! Napaatras ang mga aswang batakal papalayo kay Delphine. Ngunit wala siyang balak na pakawalan ng mga aswang batakal dahil alam niyang magsusumbong ang mga ito kay Mang Doming. Malakidlat ang naging pagkilos ni Delphine ng mga sandaling yun at hindi na nakaporma sa kanya ang tatlong natitirang mga aswang batakal. Bawat haribas niya ng palom ay napupugot niya ang mga ulo ng mga ito. Sabay-sabay na bumabagsak ang katawan ng mga ito sa lupa. Nasunog ang katawan habang ang malaabong liwanag ng katawan ng aswang ay sumama sa hangin at tuluyang naglaho. Tumabi po kayo, Lolo, at tatanggalin ko po ang tali sa kulungan nyo. Ililigtas ko rin po ang iba pang mga biyag. Hindi na kailangan, Delphine. Dahil patay na silang lahat. Bilisan mo na, bago pa nila tayo abutan dito. Madali ka! Isang palo lang ang ginawa ni Delphine at natanggal niya na kagad ang lubid na nakatali sa kahoy. Mabilis na lumabas ang matanda at sobrang tuwa. Napayakap ito kay Delphine. Diyos ko, salamat iyo. Ang sandatang hawak mo sa akin yan. Ibinigay ko yan sa anak ko. Naiwan niya yan dito habang siya ay tumatakas sa mga aswang. Tanging ang liwanag lamang na nanggagaling dyan ang makakagamot sa lumalalang sugat ng anak ko. Kaya tara na, umalis na tayo rito. Sandali lang po, Lolo. May kasama po ako. Kasama ko po ang nanay ko. Tumingin si Delphine sa bahaging pinagtataguan ng kanyang ina at lumabas ito sa makapal na halaman. Tumakbo itong mabilis papalapit sa kanila. Kaya lang, napansin niyang nanlalaki ang mga mata ng matanda at nakaawang ang bibig. Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila habang may luwa na ang mga mata. Kung ang matanda ay nagulat, mas nabigla naman si Aling Lora. Hindi ito nakapagsalita at tumitig ng matagal sa mukha ng matanda. Kaya naman, binasag ni Delphine ang katahimikan sa pagitan ng dalawa. Nay? Lolo? Magkakilala po ba kayo? Bakit mga ganyan po ang reaksyon nyo? Diyos ko, totoo ba ito? Tatay Tupi, ano pong ginagawa nyo rito? Ha? Tatay Tupi? Kapangalan po ng lolo ko, Nay. Teka. Siya po ba talaga ang lolo ko? Diyos ko, anak. Siya nga ang lolo mo. Siya si Lolo Tupi mo. Lora, anak, mabagin langit. Dito ko kayo natagpuan. Diyos ko, ang apo ko. Wala akong kaalam-alam na nandito rin kayo. At ang palakol ng Tatay Ardo mo, ikaw rin ang nakakuha niyan. Mapagbiro po talaga ang tadhana. Dito pa tayo nagkita. Nasa bingit po tayo ng kamatayan. Paano po kayo napunta sa lugar na ito? Nako, mahabang istorya, anak. Kailangan na muna nating umalis dito. Tara na, magmadali na tayo.
Akma na sanang aalis sila sa lugar na yon nang magulat sila sa bagong dating na mga aswang. Nakangisi ang mga ito habang umaangil. Nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin habang nakadipa ang mga kamay na may mahahabang mga kuko. Hindi nyo na kailangang umalis. Tignan mo nga naman ang pagkakataon. Nasa iisang lugar lang ang mga biyag ko at magkakamag-anak pa pala kayo. Magre-reunion kayo ngayon sa impyerno. Ikaw pala ang ama ng hayop na nagbanta sa akin. Ang walang iyang Ardo na yun, muntik pa kaming ipahamak. Kumusta naman ang sugat niya? Tutali, nandito na kayo. Ako na ang papatay sa inyo. Hindi mangyayari yun. Dahil natagpuan na ng aking apo malakas na sandatang papatay sa inyong lahi. Mahina rin pala ang isip mo. Ni hindi mo napansing makapangyarihan ang sandatang basta mo nalang itinago sa lumang simbahan. Dahil wala namang silbi, kahit gamitin pa yan sa akin, hindi ako natatakot. Walang makakapatay sa amin dahil kakampi ko ang Diyos ng dilim. Walang magagawa ang Diyos nyo dahil dito pa lang ay papatayin ko na kayo at isasama ko kayo sa impyerno. Nagkaamali ka! Mag-isa ka lang pupunta sa impyerno. Buhay ka pa pero sinusunog na ang kaluluwa mo sa impyerno. Kasama ng dinudiyos mong hari ng kadiliman. Ang mga katulad nyo ay dapat parusahan. Kaya tama na satsat. Simulan na natin ang laban! Nahila ni Lolo Tupi ang natitigilang si Aling Lora papunta sa pinagkukublihan nitong halaman para magtago. Hinayaan nilang sumugod si Delphin sa nakatayong si Mang Doming, kasama ang asawa nitong may malababoy ramong anyo. Nauna itong umatake kay Delphin, ngunit naiwasan niya ang matatalas nitong mga kuko. Umikot siya sa ere at tinagpas niya ang ulo ni Aling Linda. Umalsik ang ulo nito sa paanan ni Mang Doming. Nanginginig ang kamay nitong hinawakan ang pugot na ulo ng asawa. Pero bago pa nito mahawakan ang buhok nito, ay natunaw na yon dahil sa bumalot na apoy sa ulo nito. Hindi! Hindi! Magbabayad kang bata ka! Papatayin kita! Pinatay mo ang asawa ko! Galit na sumugod si Mang Doming habang pasuray-suray ng takbo. Nararamdaman nito ang malakas na liwanag na bumabalot sa kanyang palakol, kaya saktong paglapit nito sa kanya ay hinampas niya kagad ito ng palakol sa leeg. Nasugatan ito ng malalim at bumulwak ang dugo nito. Hindi pa siya nasiyahan. Isang mataas na pagtalon ang ginawa niya at ubod lakas niyang itinarak ang talim ng palakol sa ulo nito. Sakto sa bunbunan. Bumulwak ang masaganang dugo at tumalsik pa yon sa kanyang muka. Nagkikikisay itong nakahiga sa lupa habang pilit na tinatanggal ang palakol sa bunbunan. Ngunit hindi nito mahawakan ang puluhan na parabang napapaso ito sa sandata niya. Kulang pa yan sa lahat ng mga buhay na kinuha nyo. Ito na ang katapusan ng mga lahi nyong mga aswang na batakal. Ngayon, malulusaw ang inyong katawan dahil sa liwanag na taglay ng palakol na yan. Ang boses sana ni Mang Doming ang maririnig niya para mag-iwan ng banta sa kanya ay nauwi sa pagkulo ng bibig nito dahil sa lumabas na bumubulang likido. Unti-unti itong nalusaw hanggang sa matunaw ang katawan. Saktong naabutan ni Lucas ang eksenang yun, ang pagkalusaw ng kanyang ama, at hindi naabutang buhay ang ina. Mula sa himpapawid ay bumaba ang aswang batakal. Nakilala naman ni Delphin ang itsurang yun ng aswang dahil yun ang nilalang na humabol sa kanila sa kagubatan bago pa man sila makituloy sa bahay ng mga magulang nitong aswang. Kasunod na bumaba ang babaeng buntis na si Susan. Nakalitaw ang malalagari nitong mga ngipin habang umaangil. Si Lucas naman ay galit na may luwa sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Sa likod ng mga ito ay ang mga alagad nitong una niya nang nakitang nag-aani ng palay sa bukid. Nakita niya rin ang ibang mga aninong gumagalaw sa likod ng mga puno.
At mula sa likod ay sumulpot ang isa pang nilalang na may mahahabang kuko, mapupulang mga mata at amoy na nabubulok na laman ng tao. Nakabuka ang pakpak nito na katulad sa pakpak ni Lucas. Ngunit hindi natinag si Delphine. Tuluyang nagbago ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya ang batang matatakutin. Hindi siya umatras. Matapang niyang hinarap ang mga halimaw. Yeah! Pinatay mo ang mga magulang ko! Kaya wag na kayong umasa na bubuhayin ko pa kayo! Hindi ako natatakot sa'yo. Katulad mo, pare-pareho lamang tayong iisa ang buhay. Kaya kung talagang matapang ka, lalaban ka sa akin nang tayong dalawa lang. Hindi mo ako maluloko. Isa ka ng batang walang silbi. At hindi ako pagtataasan ng balahibo sa mga kagaya mong nagkatago sa sandatang hawak mo. Kaya pala nang hawakan kita, ay may naramdaman akong init sa katawan mo na parang libu-libong bultay ng kuryente nasa balat mo. Yung pala, nakuha mo pala ang palakol na yan. Sana pala, pinatay ko na kayo. Tama na, Satsat. Napakadaldal mo. Hindi ka na dapat binuhay sa mundo to. Mamatay ka ng hayop ka! Ah! Lumipad ang aswang sa ere, humagikgik, ngunit mabilis na sumugod sa kanya. Sinalubong niya ito ng palo ng palakol sa muka, ngunit nakaikot ito ng paglipad at naiwasan ng pagtama ng talim ng kanyang sandata. Akala ni Susan ay hindi naramdaman ni Delphine ang paglapit nito sa kanya. Kaya napasigaw ito nang biglang humarap si Delphine at napalo na niya ito ng palakol sa leeg. Napaatras ang babaeng batakal na nahawakan ang nakabukan leeg dahil sa sugat. Sumambulat ang dugo nito at mula sa ere ay kitang-kita ni Lucas ang nangyari sa asawa. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng halimaw sa buong kagubatan at muling pabulusok na umatake sa kanyang kinaroroonan. Nagawa niyang maiwasan ang pagbaon ng kuko nito sa kanyang dibdib at bumangga si Lucas sa lupang binagsakan nito. Mabilis naman itong bumangon at muli siyang inatake nito gamit naman ang mahahaba nitong pangil. Ang laban ay tumagal, paikot-ikot, salitan ng pag-atake at pag-iwas. Ngunit sa bandang huli, gamit ang mahiwagang palakol, buong lakas na sinigurado ni Delphine na ang talim at liwanag mula sa kanyang sandata ay tatama na sa katawan ni Lucas. Bumaon ang talim sa leeg nito, sabay bunot niya, at muling hinampas ang leeg nito gamit ang mahiwagang palakol. Tumalsik ang ulo ng aswang batakal sa ere at maging ang mga alagad nito ay sinubukan na ring tumakas dahil sa labis na takot. Ngunit sa tulong ni Lolo Tupe at Aling Lora, nagawa niyang maabutan ng mga ito, napigil ng dalawa sa kamay. Buong lakas niyang pinugutan ng mga ito ng ulo, kasabay ng paglagablab ng mga katawan nito, kasunod ng pagkalusaw ng katawan ni Lucas. Walang natirang bakas ng mga aswang na batakal sa lupa, habang si Delphine ay hindi pa rin makapaniwalang nagawa niyang talunin ng mga aswang na dati niyang kinatatakutan. Apo, napatay mo silang lahat. Mahusay ang ginawa mo. Ipinagmamalaki kita. Anak, hindi ako makapaniwalang nagawa mong talunin ng mga aswang na batakal. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos, Nay. Lolo Tupe. Tsaka biruin nyo, dito pa po talaga tayo nagkita-kita para wakasan ang paggasik ng lagim ng mga aswang. Hindi ko rin alam na magkikita tayo rito dahil balak ko sanang hanapin ang mahiwagang palakol na yan na minana ko pa sa mga ninuno ko. Makapangyarihan talaga yan at ang taglay na liwanag sa talim niyan ay kayang lumunas ng sugat. Sugat na likha ng mga aswang. Ngunit ang epekto naman yan sa mga aswang ay kamatayan at pagkasunog. Tara na, kailangan na natin puntahan si Ardo. Hindi sinabi ni Delphine na hindi pa siya handang makita ang kanyang ama. Ngunit nang malaman niya na ang liwanag ng palakol ang tanging makakapagpagaling kay Mang Ardo, ay isinantabi na muna niya ang lahat ng sama ng loob sa kanyang ama. Panahon na rin naman siguro na marinig naman niya mula sa ama ang dahilan nito.
kung bakit sila iniwan ng nanay niya. Kaya ang mismong tricycle ni Lucas ang ginamit ng matanda para makaalis sila sa lugar na yon. Nakakalungkot man isipin, pero wala na silang nailigtas na buhay sa mga bihag na nakakulong sa hawlang kahoy. Isang matagumpay na pagpapatakbo ng sasakyan ang ginawa ni Lolo Tupe papunta sa bahay ng matanda. Hindi siya makapaniwalang halos 15 minuto lang ang oras na tinakbo ng kanilang sasakyan papunta sa bahay ng kanyang ama. Ganun lang kalapit sana at hindi pa sila napahamak sa bahay ng mga aswang. Mabilis na pumasok ang matanda sa loob ng bahay nito. Hawak siya sa kamay na dumiretso sa silid na nakabukas ang pinto. Tumambad sa kanyang paningin ang nakahigang lalaki. Para siyang nananalamin dahil kamukhang kamukha niya ang kanyang ama. Pagkakita sa kanya nito ay wala na itong ibang ginawa kundi ang umiyak na lang ng umiyak. Habang ang malaking sugat nito sa dibdib ay nangingitim na at namamaga. Maitim din ang paligid ng mga mata ni Mang Ardo. Halatang hindi ito pinapatulog ng labis na sakit. Naglaho lahat ang galit niya at napalitan ng takot. Takot na baka mamatay ang ama at tuluyan niya nang hindi ito makita. Lumapit siya at pinagmasdan ang sugat nito sa dibdib. Sige na, Apo. Ilapat mo ang palakol sa kanyang sugat at bahala ng liwanag ng sandata para magtanggal sa lason sa kagat ng aswang sa kanyang dibdib. Agad namang sumunod si Delphine sa utos ng kanyang lolo, habang nararamdaman naman niya ang kamay ng kanyang ina sa kanyang balikat. Nanginginig at umiiyak dahil sa labis na pag-aalala. Hinayaan ni Delphine na kumalat ang malakas na liwanag sa buong katawan ni Mang Ardo, at sa pagbabalik ng dating sukat ng palakol at pagkawala ng liwanag nito, nakita niyang bumula ang sugat ng kanyang ama at tila isa yung himala na biglang nagsara. Misteryosong naghilom ang sugat. Bumangon sa higaan si Mang Ardo at niyakap ng maigpit ang anak na si Delphine. Napahagulgul siya ng iyak dahil parang bula na naglaho ang galit niya para sa kanyang ama. Pagkatapos ay humingi ito ng tawad sa kanya habang patuloy na umiiyak. Tay, masama po talaga ang loob ko sa inyo eh. Dahil iniwan niyo po kami ni nanay. Pero po nang makita ko po kayo sa ganyang kalagayan, hindi ko po pala kayang mawala kayo, Tay. Hindi ko po pala kayang tuluyan niyo na po kaming iwanan ni nanay. Totoo, Apo. Sinubukan niyang puntahan kayo. Pero hinarang siya ng mga aswang at nakagat siya sa dibdib. Nahawa siya ng pagiging aswang. Kaya naman, hindi niya na sinubukan magpakita sa inyo. Ayaw niyang masaktan ng nanay mo. Kaya isinakripisyo niya ang sarili niya para sa kaligtasan niyong dalawa. Diyos ko, hindi ko po alam na yun pala ang totoong nangyari sa tatay ko. Tay, patawarin niyo po ako. Nagtanim po ako ng galit sa inyo, Tay. Gumanti ng yakap si Mang Ardo at sinabi nitong wala siyang dapat na ihingi ng tawad dahil wala namang may gusto sa mga nangyari. Pero, paano pong nakarating ang palakol sa sirang simbahan, Lolo? Dahil bumalik si Ardo para magiganti gamit ang palakol, umaasa siyang kapag mapapatay niya ang mga aswang, mawawala ang hawa niya sa katawan ng pagiging aswang batakal. Kaya lang, ay nabiyag din siya ng mga ito. Ngunit mabuti na lang at nakatakas siya. Pero nakuha sa kanya ang palakol at hindi ko alam na itinago pala ni Doming ang sandata sa sirang simbahan. Pero Lolo, kung ang palakol po ay kontra sa mga aswang, paano po nahawakan ni tatay ang palakol at paano rin po nahawakan ni Mang Doming kung mga aswang po sila? Isa sa kahinaan ng kapangyarihan ng palakol ay ang kulay pulang goma sa hawakan nito. Yun ang magsisilbing lakas sa sino mang may hawak nito. Kung sino ang may hawak sa palakol,
Yun ang kakampi o kaibigan ng sandata. Hindi umiepekto ang kapangyarihan ng palakol sa nilalang o tao na may hawak nito. Kaya po pala, nagawang hawakan ni Mandoming ang palakol para itago sa sirang simbahan. Sadya po palang mapanganib ang kanilang lahi dahil magagawa po nilang makapanghawa ng pagiging aswang. Lolo, saan nga po pala nakuha ni tatay ang palakol? Paano po nyo nalamang may bisang manggamot ang sandata? Nakuha niya ang palakol sa luma kong baul at yun ang ginamit niya laban sa aswang. Bumalik siya para maghiganti. Walang kaalam-alam si Ardo na ang mismong palakol na dala niya ang gamot pala sa kagat ng aswang sa kanya. Nalaman ko lang nang makuha ko lumang sulat ng lolo ko. Matagal na nagtiis si Ardo sa sakit ng sugat niya. Kaya naman naisip kong kunin ulit ang palakol sa lugar na yon. Yun ang totoong dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay sa iyo, Lora, at mas pinili niyang hindi kayo makita. Kaya pala, sinabi niyang wag ko na siyang habulin, tay. Yun pala'y may nangyari na sa inyo, Ardo. Tay, patawarin niyo po ako kung hindi ko kayo hinayaang magpaliwanag. Nagalit po ako sa inyo ng matagal. Naluluwang niyakap ni Mang Ardo si Delfin. Ganon din si Aling Lora na yumakap sa mag-ama nito. Habang si Lolo Tupi naman ay hindi maipaliwanag ang kasiyahan sa muka at naluluwang napapangiti sa magandang eksenang nakikita. Isang tagpong hinding-hindi makakalimutan ni Delfin kung paano siyang tinuruang maging matapang at mapanuri sa mga taong nakakasama. Dahil nagsimula ang lahat sa pagbibigay nila ng tiwala sa mga tao na nagpapakita ng huwad na kabutihan sa kanila. Kailangan nating magdiwang. Magaling na ang anak ko. Bumalik pa ang pamilya niya at makakasama ko na ang apo ko. Isang kumpleto at masayang pamilya. Lolo Tupi, tuluyan na po bang nawala ang hawa ng pagiging aswang ni tatay? Oo naman na po. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil hindi niya hinayaan tuluyang mapahamak tayo sa kamay ng mga aswang batakal. Lagi mong tatandaan na lagi tayong humingi ng tawad sa Diyos at marunong ka ring magpatawad sa mga taong nakakagawa sa iyo ng kasalanan. At piliin mo palagi ang maging mabuti sa iyong kapwa. Salamat na lang po talaga, Tatay Tupi. Buhay pa ang asawa ko at hindi niya hinayaang masira ang pamilya namin. Napuno ng kaligayahan ang mga puso nila habang masasayang nag-uusap at nagkapatawaran. Kinalimutan nila ang nakaraan at muling namuhay ng magkakasama. Buo ang pamilya at walang takot sa banta ng aswang na batakal. Itinagong tuluyan ni Delfin ang mahiwagan sandata niyang palakol bilang pagtigil sa pakikipaglaban sa mga aswang na tuluyan ng naglao na parang mga bula. Dahil ayon nga sa Jeremiah 17:5, ganito ang sabi ng Panginoon, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang kanyang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Isang matinding paalala na ang pagtitiwala sa tao kaysa sa Diyos ay naglalayo sa atin sa Kanya. Hindi lahat ng taong nakangiti ay may mabuting intensyon at hindi lahat ng salita ay dapat paniwalaan kagad. Minsan, ang sobrang pagtitiwala ay nagiging daan sa pagkabigo, panloloko o pagkasira ng tiwala. Dahil ang mas mahalaga ay magbigay ng tiwala sa Panginoon kaysa ang magbigay ng tiwala sa taong kampun pala ng kadiliman.